Dr. Reyes. Ikaw ang pinakamahusay na biologo sa Republika ng Liyab. Hindi ko kailanman hahayaang kunin ka ng mga taga-Timog Bayan. Ililihis ko sila. Wag, sila ang habol sa akin. Isama mo si Wayne at lumabas muna. Ililihis ko sila. Kung hindi, hindi tayo makakalabas. Wayne, nanay. Baka mawala si nanay ng ilang sandali. Ito, ang gawang buhay ng nanay mo. Dapat mong ingatan ito. Kapag lumaki ka na, gamitin mo ito para tumulong sa mga tao. Nanay, kailan ka babalik? Kailan kita makikita muli? Doon. Lakad. Dr. Reyes. Ang ating soberano ay gumagalang sa talento. Gusto kanyang magtrabaho para sa amin sa Timog Bayan. Kung pumayag ka, gagantimpalaan ka ng mabuti. Kahit mamatay ako, hindi ako kailanman magtatrabaho para sa isang kaaway na bansa. Hindi ako namatay. Chloe, ayos ka lang ba? Chloe, Chloe, bakit wala ka sa paaralan? Wala akong anak na tulad mo. Ako talagang nag-reinkarnasyon sa katawan ng apo, sa tuhod ng ikatlong henerasyon ng pamilya Sterling. At siya ay isang anak sa labas na pinalaki sa probinsya. Ang aking Wayne ay nasa koma ng 3 taon. Hindi ako makapaniwalang maraming taon na ang lumipas. Ang pamilya Sterling ay pareho pa rin. Chloe, ngayon ang lolo mo ay nasa koma. Kahit subukan natin siyang gisingin, ang iba pang pamilya Sterling tiyak na gagawa ng gulo para sa atin. Alam mo, sa pamilya Sterling, bukod sa lolo mo, walang gumagalang sa atin, mag-ina. Paano ang gastusin sa buhay para sa buwang ito? Hindi mo ba nakuha ang mga ito? Bakit humihingi ka pa ng dagdag? Hindi kami dito para sa pera. Dito lang kami para... Makita si Wayne Sterling. Paano mo matatawag sa pangalan si Lolo? Akala ko na, isang munting probinsyano. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Noong oras na iyon kasama ang iyong ina, ay isa lang. Lasing na pagkakamali. Wala kang katayuan. Dapat kang magpasalamat sa buwan ng allowance na natatanggap mo mula sa pamilya Sterling. At gusto mo ring makita ang matanda, hindi kanya tatanggapin. Eksakto, anak lang siya sa labas. Ang pagkuha ng allowance bawat buwan ay dapat sapat na. At gusto mo pang makita si Lolo? Wala kang hiya? Noon, ang matanda ay mabait. Nakita kung gaano kakaawa, siya ay pumagitna, at nangako na kayong dalawa ay hindi kailanman papasok sa pamilya Sterling. Kaya pumayag ako na ipanganak ka ng iyong ina. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Sterling ay sumusuporta sa iyo sa pera. Higit pa iyon sa sapat. Ano, gusto mo pa ring makita ang matanda? Akala mo malaki ka na. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag kang lumampas. Kung hindi, huwag kang umasa ng isa pang sentimo mula sa pamilya Sterling. Wala akong ganyang anak na babae. Alisin mo siya ngayon. Kung hindi ako makikita ng iyong tatay, hindi siya magigising. Sino ka ba? Noon, kinupkup ka ni Lolo dahil lang sa siya ay mabait. Akala mo ba gusto ka niya? Kahihiyan ka sa pamilya Sterling.
Umalis ka rito. Alam ko na. Chloe, umalis na tayo. Ginoong Arthur, Madam Beatrice, dumating na kayo sa wakas. Ginoong Richard at Ginoong Edward ay naghihintay sa inyo. Bilasin mo. Walumpung taon na ang lumipas. Ang lumang mansyon na iniwan ko ay hindi nagbago kahit kaunti. Nanay, Ayos ka lang? Nanay, sumunod ka sa akin. Hindi pa siya nakapunta sa estate. Paano niya ito kilala ng husto? tara na. Mag-ingat ka. Arthur, ang Ginoo ay hindi maganda ang pakiramdam. Kailangan nating magmadali. See you. Anong klaseng butler ka? Hindi mo ba alam ang shortcut? Shortcut? Ito, Kailan itinayo ang lihim na daang ito? naalala ko na. Malamang ito ay itinayo nung panahon ng iyong lola sa tuhod. Ikinala ng iyong lolo ito sa akin. Pero kalaunan, matapos lumaki ang pamilya Sterling, hindi na nila ito ginamit. Paano niya alam? 30 taon na akong butler ng pamilya Sterling. Akala ko laging seliado ang mga ito. Paano mo? Ang daang ito ay diretso sa silid ng patriarka. Ang mga ito ay mahigit 100 taon na. Sino ang naglagay dito? Ito ang pinakatagong kayamanan ng pamilya Sterling. Paano siya naging pamilyar dito? Chloe, ito ang unang pagkakataon natin sa loob ng estate. Paano mo alam ang lahat ng ito? Ito. May portrait pala ng lola sa tuhod dito. Hindi ko pa ito nakita dati. Isang portrait ng lola sa tuhod. Hindi ba sa tingin mo, ang babaeng ito ay medyo kamukha ng lola sa tuhod? Medyo kamukha nga niya. Siya? Hindi siya karapat-dapat. Ang katayuan ng pamilya Sterling ngayon ay dahil sa biyaya ng lola sa tuhod. Kahit hindi ka Sterling sa dugo, nakinabang ka pa rin sa grasya ng pamilya. Bakit hindi ka magbigay galang sa lola sa tuhod? Hindi na kailangan. Paano ka nagyayari magsalita ng ganyan? Nasaan ang iyong asal? Siya ay isang anak sa labas, pinalaki na walang asal. Hindi siya pagpapalain ng lola sa tuhod. Huwag mo na siyang pakialaman. Ang anak sa labas na ito ay may magandang itsura. Parang may pagkakahawig pa sa lola sa tuhod. Tapos ka na bang magbigay galang? Bilisan mo at tara na kung tapos ka na. Sa pamamagitan dito ay ang silid ng patriarka. Doktor, kumusta ang tatay ko? Si Mr. Sterling ay ganap ng gumaling, pero wala pa siyang malay. Kahit anong sandali, maaaring mamatay na ang utak niya. Sinubukan na namin lahat, pero wala pa ring epekto. Ngayon, turn mo na. Subukan mong gisingin siya. Wayne? Wayne ko. Ang tanda mo na ngayon. Arthur, gago ka. Bakit mo sila dinala rito? She, 9-2. Para namang dadalhin ko sila sa pamilya Sterling. Pumasok sila ng walang palem. Narinig namin na si Mr. Sterling ay nasa huling hantungan na. Kaya pumunta kami para makita kung makakatulong ba kami. Sino ka ba sa akala mo? Edward, tama na. Kung tutuusin, ito ay isang kilos ng mabuting kalooban. Sinubukan na ba ang formula ng 5 espiritu? Oo. Walang epekto. Ang formula ng 5 espiritu ay ipinamana ng aking lola sa tuhod. Alam mo yan.
Ang tableta ng Genesis, ang revival powder, nasubukan na namin lahat. Lahat ay walang silbi. Paano mo nalaman lahat ito? Arthur, ang mga formulang ito ay personal na isinulat ni Lola. Tanging ang direktang angkan ng mga Sterling ang nakakaalam tungkol dito. Kami lang. Ang mga tagalabas ay hindi kailanman narinig ang mga pangalan. Siya? Sinabi mo sa kanya? Hindi ko sinabi. Hindi. Sumusumpa ako, hindi ko sinabi sa kanya. Tito Edward? Tiyak na nagtatanong siya araw-araw tungkol sa pamilya Sterling. Sinusubukang makabalik sa pamilya. Sinusubukang maging ginang ng mga Sterling. Si Mr. Sterling ay pumasok sa suspendidong estado ng pagkatao. Ang kanyang kamalayan ay nawawala. Sino ang pinakainalagaan ni Mr. Sterling bago siya nagkasakit? Iparating sa taong iyon na pumunta, pukawin ang kanyang kamalayan, at gisingin siya. Sinubukan na namin lahat. Walang silbi. Ano ang gagawin natin? Sige, subukan muli. Maaaring mamatay ang utak niya anumang segundo. Ano pang hinihintay mo? Arthur. Grace. Hayaan mong subukan ng mga anak mo. Kung sino man ang makagising kay Mr. Sterling, bibigyan ko sila ng 50% bahagi sa Astra Pharma. Bilisan mo, subukan. Bago siya magkasakit, mahal na mahal kayo ni Mr. Sterling. Halika, tuloy! Lolo, mahal mo ako lagi. Kung aalis ka, ano ang gagawin ni Luna? Lolo, gising. Imulat mo ang iyong mga mata at tingnan si Luna. Lolo, sabi mo babantayan mo akong lumaki. Si Leo ay malaki na ngayon. Hindi kita binigo. Lolo, gising. Tingnan mo ako. Lolo? Naku, ang kamalayan ni Mr. Sterling ay mabilis na nawawala. Ang mga brainwave niya ay malapit nang huminto. Lolo, pakisuyo. Gising. Lolo? Anong problema mo? Sinira kayo ni Mr. Sterling para sa wala. Walang silbi, lumabas. Labas. Anong gusto mo? Ikaw, isang anak sa labas. Hindi man lang nakilala si Lolo kahit isang beses. At sa tingin mo, kaya mo? Ikaw ang pinakamalaking alalahanin ni Lolo. Ano? Gusto mong magalit si Lolo? Tatay, nanay, hindi niyo pa ba nalaman? Nandito lang siya para sa pera. Gusto niya ang mga bahagi ng kumpanya. Alam ko nang sobrang ganda para totoo. Pero gusto pala niya ang pera ng Sterling. Mga guwardiya, palabasin sila. Tama na. Si tatay nasa higaan pa. Gusto mo ba talaga siyang patayin? Lahat tayo ay Sterling sa dugo. Hindi kailangang umabot sa ganito. Kung talagang mahal ka ng matanda, sana dinala ka na niya sa bahay noon pa. Umalis ka. Sinabi ni Tito Richard na lumayas ka. Hindi mo ba naririnig? Chloe, umalis na tayo. Kung aalis ako, hindi siya magigising. Ikaw, isang anak sa labas? Sa tingin mo magigising mo ang matanda? Binalaan kita kung ikaw ang dahilan ng kanyang kamatayan. Kapag nagising si Wayne, kailangan niyang ituro sa iyo ang mga alituntunin ng pamilya Sterling. Ikaw, halika rito. May gagawin ako para sa iyo. Richard. Baliw ka ba? Sino ba ang akala niya? At sumunod ka talaga? Hindi ko alam kung bakit, pero ang kanyang mga salita ay mahirap tanggihan. Edward, sumama ka sa akin. Sino ba talaga ang akala niya? Bakit ko siya pakikinggan? Karapat dapat ba siya? Ginoong Edward, sinamahan ko si Binibining Chloe hanggang dito. At sa tingin ko siya ay tunay na kahanga-hanga. Siya ay parang, ang may bahay ng pamilya Sterling. Alam niya ang lahat ng bagay sa loob at labas. Baka may kakayahan talaga siya. Nabaliw ka na rin. Siya ay isang munting pasaway at isa pang anak sa labas. Kung putulin namin ang allowance, hindi siya makakaligtas. Anong kakayahan ang mayroon siya? Sige, Edward. Kung gising nito ang matanda, ano naman ang masama kung pakinggan siya minsan? Ito ay Pumunta ka sa loob ng kawayanan, hanapin mo ang upuang bato na katulad nito, at hukayin mo ang kahon na nakatago sa loob. Sa loob ay ang kalansing ng sanggol na minahal ni Wayne noong bata pa siya. Dalhin mo rito. Ano ang tawag mo sa tatay ko?
Paano mo alam na may kahon doon? Huwag nang magtanong, pumunta ka na. Wala na siyang maraming oras. Hoy, May laman talaga yan. Medyo luma na ang baul na to. Mula pa noong panahon ng Lumang Republika. Tingnan mo ang kalawang at dumi. Halatang nakabaon ng maraming taon. Bakit hindi natin alam? Mga susi. kunin mo. May kalansing ng sanggol talaga. Nakasulat ang pangalan ni tatay. Tandaan mo noong bago magkasakit si tatay, naghahalongkat siya sa bahay, naghahanap ng kalansing ng sanggol. Ito na yata yon. Ay, Ang galing talaga ng munting si Chloe. Tara, bumalik na tayo. Tito Richard, Tito Edward, saan mo nakuha ang basurang to? Mabaho at madumi? Ano to? Sira-sira na to. At sa tingin mo madya ay gising si tatay? Eksakto. Ilang bakterya ang nasa basurang to? Pinapatay niya si Lolo. Richard Edward, nasa napakasamang kalagayan si tatay ngayon. Hindi na siya pwedeng ma-stress pa. Kung hahayaan natin ang anak sa labas na iyon patuloy na manggulo, natatakot ako. Sige, subukan mo. Tito Richard, naniniwala ka talaga sa kanya? Akala niya ang sira na kalansing ng sanggol makakapagpabangon kay Lolo? Kung magigising niya siya, tilaan ko ang sapatos niya. Sa labas ng pavilion, sa tabi ng lumang daan, Mommy, kailan ka babalik? humihip ang hanging gabi sa mga willow, nagtatagal ang tunog ng plauta. Sa kabilang ng paglubog ng araw, bundok sa bundok. Maging mabuting bata ka, Wayne. Baka si nanay. Kapag lumaki ka, babalik si nanay para makita ka. Sa dulo ng mundo, ang mga kaibigan ay nagkalat na kalahating nawala. Wala na ang brainwaves ni Lolo. Pinatay niya si Lolo. Tatay, Ikaw, ito. hindi mo pa nakita si Lolo. Hindi mo talaga magigising si Lolo. Alam ko, pinalayas ka ng pamilya natin. Naalala mo? Tapos nagtago ka ng masasamang intensyon. Kayang babae na masama at mapanlinlang. At dumating para maghiganti. Ikaw ang pumatay kay Lolo. Magigising siya sa lalong madaling panahon. Hindi na ako maniniwala sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, masamang tao, mas matagal pa sanang nabuhay si tatay. Pinatay mo siya. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Hindi totoo yan. Maganda ang intensyon ni Chloe. Huwag mo siyang tratuhin ng ganito. Masamang babae, bayaran mo ang buhay ng lolo ko. Sino? Ngayon wala nang nagtatanggol sa iyo, ha? Nanay, Ano? anong ginagawa mo? Ito ang iyong lola sa tuhod. Ano? Anong sinabi mo, Lolo? Siya ang aming lola sa tuhod? Walumpung taon. Sa wakas, napuntahan mo ako. Wayne, Lolo, itong munting babae ay anak sa labas ng tatay ko. Tumahimik ka. Walang utang na loob na bata. Dr. Santos, ano ang problema ng tatay ko? Baka si Ginoong Sterling ay nagising lang, at hindi pa siya masyadong malinaw ang isip. Nanay, sinabi mo kay Wayne na kapag lumaki si Wayne,
babalik ka. Naghintay si Wayne ng 80 taon para sa iyo. Ayos lang. Pangahas ka, Chloe. Gusto mo talagang maging lola ko? Baliw ba siya? Bilisan mo at disiplinahin ang anak mo. Tatay? Hindi. Ginoong Sterling. Ito ang aking anak na babae, si Chloe. Napagkamalan mo siya. Humingi ka ng tawad kay Lolo, ngayon na. Ikaw ang anak ni Arthur? Bakit ang pagkakahawig mo sa iyong lola sa tuhod? Ako ay... Ginagamit ko na ang katawan ng aking apo sa tuhod ngayon. Walang maniniwala kahit sabihin ko sa kanila. Bukod dyan, kung ang mga taga-Timog Bayan at mga espiya malaman na buhay ako, ang pamilya Sterling ay malalagay sa panganib. Ako si Chloe. Nagkakamali ka, iba ang iniisip mo. Ako ba? Pagkalipas ng maraming taon, ito ang unang pagkakataon na makita ko ang anak ni Arthur. Pero bakit siya kamukhang kamukha ang kanyang lola sa tuhod? Yung kantang iyon kanina ay sa iyong lola sa tuhod. Kinanta niya iyon sa akin noong bata pa ako. Paano mo nalaman iyon? At Yung kahon na yon, paano mo nalaman na nakabaon ito sa kawayanan? Ang iyong lola sa tuhod ay nagpakita sa akin sa panaginip. Wala kang naloloko. Bakit hindi siya nagpakita sa akin sa panaginip? Ikaw? Sa tingin mo karapat-dapat ka. Ikaw? tama na. Arthur, kontrolin mo ang anak mo. Si Chloe ang nagligtas sa akin pagkatapos ng lahat. Pagkapanganak sa kanya, hindi ko siya nakita. Pero binibigyan niya ako ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Chloe, hindi kita binisita sa lahat ng mga taon na ito. Kasalanan ko ito. Babalik ka ba sa pamilya Sterling? Hayaan mong si Lolo ay makabawi sa iyo? Tatay, nung una, sila ang nagpahiya sa akin. May kasunduan tayo. Hindi sila maaaring pumasok sa pamilya Sterling. Tama na. Ginoong Sterling? Dumating lang kami dahil nag-aalala kami sa iyo. Ngayon na nakikita kang gumaling, masaya kami. Wala kaming hinihiling pa. Hoy, sino ang gumawa nito? Sinaktan mo siya, hindi ba? Halika at humingi ng tawad. Lolo, si Luna ang pinakamamahal mo. Hindi ka hihingi ng tawad, ha? Nako, tatay, anong ginagawa mo? Apo mo siya? Nako, ano ba? Si Chloe ang nagligtas sa akin sa kabila ng lahat, pero ang taas ng iyong ere. Tingnan mo ang anak na pinalaki mo. Kayong dalawa, humingi kayo ng tawad ngayon. Pasensya na. Tama, pasensya na. Pasensya na. Chloe, pamilya tayong lahat. Hayaan na ang nakaraan. Kung handa kang bumalik sa pamilya, ibibigay ko ang kalahati ng ari-arian ng pamilya para mabayaran si Chloe. At yung ipinangako ko kanina, Astra Pharma, 50% ng mga bahagi. Siya ay isang tagalabas. Bakit siya pa ang makakakuha ng higit sa ating lahat? Lolo, ito, parang hindi tama ito. Medyo labag sa patakaran. Kailan ka nagkaroon ng boses sa mga desisyon ko? Grace, noon, yung nangyari sa inyo ni Arthur nagdulot ng paghihirap sa inyo ni Chloe. Umuwi na kayo. Hayaan mo akong mabayaran ka ng maayos. Tatay? Payag kami. See ya. Arthur, ibigay mo ang ilan sa iyong ari-arian para magamit ni Chloe sa pagsasanay. Ah, Nanay? Sinaktan ako ni Lolo dahil sa batang iyon at ibinigay niya ang napakaraming ari-arian ng pamilya natin. Wala siya kundi isang anak sa labas. Siya ay pansamantala lang sa pabor ni Lolo. Kung masisira natin ang magandang imahe niya kay Lolo, hindi na siya magiging banta sa atin. Anak,
Ano sa palagay mo? Ang pinahahalagahan ni Lolo ay ang pamana ni Lola sa tuhod. Kung ang batang iyon nasira ang pamana ni Lola sa tuhod, ano sa palagay mo? Itatago pa ba siya ni Lolo? Siguro kalimutan na lang natin ito. Ang pamana ni Lola sa tuhod ay hindi pwedeng pakialaman. Paborito na ang anak mong sa labas? Sa estudyo ni Lolo, may formula na iniwan ni Lola sa tuhod. Talagang pinahahalagahan iyon ni Lolo. Kung ang resipe na iyon ay masira ni Chloe. Sir, may problema. Ano ang hinahabol mo? Kaninang umaga noong naglilinis ako ng silid ni Miss Chloe, natagpuan ko ito sa kanyang mga damit. Ito ba ang resipe ni Lola? Kagabi, nakita ko si Chloe na pumasok sa silid pag-aaral ni Lolo sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mong sabihing, Aba. Ito ay kay Lola sa tuhod na pinakamahalagang regalo kay Lolo. Talaga namang naglakas loob kang nakawin iyon? At sirain ito ng ganito? Ano ang balak mo? Chloe, totoo ba ito? Chloe, ito ay iniwan ng iyong lola sa tuhod, ang pinakamahalagang bagay. Humingi ka agad ng tawad kay Lolo. Hindi ko ginawa iyon. Chloe, sa pamilya Sterling, kapag may mali kang ginawa, aaminin mo ito. Pagsisinungaling at paggawa ng dahilan, iyan ay isang kapintasan. Sa pagkatao, bukod dito, ang resipe na ito ay galing kay Lola sa tuhod. Umasa si Lolo sa resipe na ito upang bigyan ang pamilya Sterling ng kasalukuyang estado nito. tama iyan. Malaki ang ibig sabihin ng resipe na ito sa aming pamilya. Sinira mo ito? Hindi ba iyan parang sinaksak mo si Lolo sa puso? Chloe, kahit na iniligtas mo ang aking buhay, ang resipe na ito ay mas mahalaga sa akin kaysa sa sarili kong buhay. Bakit mo ito sinira? Tatay, sa tingin ko hindi gagawa si Chloe ng padalos-dalos. Maaaring may maling pagkakaintindihan. Tito Edward, sana ito ay isang maling pagkakaintindihan din. Ngunit malinaw ang mga katotohanan. Kaya sa pagsasabi niyan, tinatakpan mo ba siya? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa tingin ko lang hindi ganoong tao si Chloe. So, sinasabi mo na pinaparatangan ko siya? Tama na. Sa puntong ito, kunin ang CCTV footage. May CCTV pala? Nanay, kunin mo lang ang footage. Mag-relax ka. Naasikaso ko na ang surveillance. Kung talagang ginawa ni Chloe iyon, hindi ko siya hahayaan. Pero kung may nag-frame sa kanya, hindi ko rin sila hahayaan. Bilisan mo. Kunin ang footage. Kalaban mo ako? Pinakialaman ko na ang footage. Chloe, kung umamin ka lang kanina, hindi na sana tayo nagkagulo. Ngayon, nahuli ka sa akto. Nakakahiya. Chloe, ito, ano ang gagawin natin? Para ma-frame ako, todo bigay ka talaga. Lolo, wala na bang sasabihin? Paano mo nagawa ang ganoon? Nagkamali ako sa iyo dahil iniligtas mo ang buhay ko. Hindi ko na ito uusigin. Umalis ka na ngayon. Magkunwari kang hindi ka pumunta sa pamilya Sterling. Ang tagal na nating nag-uusap. At hindi ko pa rin alam kung anong formula ang dapat kong nasira. Huwag kang magpakatanga. Ang nasira mo ay ang formula ng himala. Ito ang pundasyon ng pamilya Sterling. Isang bagay na pinapangarap ng hindi mabilang na tao. Itong formula ng himala, sa mga formula na iniwan ko kay Wayne, ay ang pinakamaliit na mahalaga. At itinayo nila ang buong kayamanan nila dito. Ito. Ay gawa ng buhay ng nanay mo. Ingatan mo ito. Kapag lumaki ka na, gamitin mo ito para tumulong sa mga tao. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang gulo na iyon ay hindi ang formula ng himala? Ang tunay na formula ng himala ay nasa pag-aaralan ni Lolo. Siya, kung makakapunta ka sa pag-aaralan ni Lolo at mailabas ang formula ng himala, nagkamali kami sa iyo. Hihingi ako ng tawad. Pero kung hindi mo kaya, patunay na magnanakaw ka. Kaya paano kung umalis ka sa pamilya Sterling?
Ang formula ng lola sa tuhod ay nasulat sa papel mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ang papel na ito ay hindi tama. Iba ang material. Tito Richard, Tito Edward, pakipatunayan ninyo ito. Ang papel ay tunay. Ang patina at tekstura ay dumarating lamang sa paglipas ng panahon. Tito Edward, Ikaw, Hindi ka nagkakamali, di ba? Arthur, nag-aaral ako ng mga artifact sa loob ng maraming taon. Wala kang karapatang magtanong sa akin. Maaari bang? Ito ba talaga ang formula? huwag kang mag-alala. Sinira ko na ang formula. Ang formula ng pagkabuhay muli sa papel at tinta ay kapareho ng kay Lola. She. Gayunpaman, Isang sangkap ang idinagdag. 2 tiyan ng ephemera ng taglagas. ito ay peke. Chloe, ano ang nangyayari? Aba Chloe, sinira mo ang formula ng iyong lola sa tuhod. Hindi ka lang nagpapakita ng pagsisisi. Pinanggap mo pa ito at niloko ang lahat. Lolo, tingnan mo siya. Hindi lang niya sinira ang formula. Ngayon nagsisinungaling pa siya at sinusubukan kang lokohin. Hindi ba iyon labag sa mga patakaran ng pamilya Sterling? Lolo, ang taong sumisira sa mga pinahahalagahan ng pamilya ay dapat palayasin sa pamilya. Chloe, humingi ka lang ng tawad. Humingi ka ng tawad ngayon. Chloe, hindi. Ang formulang ito ay tama. Ito, paano ito nangyari? Lolo, maliwanag na may dagdag na sangkap. Tatay, alam naming lahat. Parang pinapaboran mo si Chloe kamakailan pero mali ay mali. Lahat ng mga nakababatang henerasyon ay nanonood. Hindi mo pwedeng panigan lang siya. Ano bang pinagsasabi mo? Panig? Kailan mo pa nakita na nagpabor si tatay? Kung si tatay ang nagsabi, may dahilan iyan. Tatay, 80 taon na ang nakalipas. Noong buhay pa ang iyong lola sa tuhod, sinubukan kong magluto ng sabaw na panggamot at aksidenteng natapon ito sa reseta na nagpalabo ng isa sa mga sangkap. tatay. Anong sangkap yon? Masyado pa akong bata noon at hindi ko lang matandaan. Bakit hindi na lang tanungin si Lola? Oh, ang lola mo ay laging istrikto. Hindi ako mangahas magtanong. Mamaya, mula sa memorya, sumulat ako ng reseta sa kamay. Ngunit ang isang sangkap na iyon na nabura hindi ko lang masulat. Sa loob ng mahigit 80 taon, sinusubukan kong alalahanin kung ano ang sangkap na iyon. Sa kasamaang palad, kahit gaano ko subukan, hindi ko lang matandaan. Ngayon, nang makita ko, itong ephemera ng taglagas, bigla kong naalala, ang sangkap na iyon na nabura ko noon ay ito. Paano mo alam ang kompletong formula? At paano mo nalaman na nasa aking pag-aaral ito? Maaaring ikaw ay? Noong isinusulat ni Lola sa tuhod ang formula dati, gumawa siya ng higit sa isang kopya. Ikaw, Paano mo nalaman? nagpakita sa akin si Lola sa tuhod sa panaginip. Ano ba itong usapang panaginip na ito? Bakit laging sa iyo nagpapakita si Lola sa tuhod sa panaginip, ngunit hindi sa akin? May ganyan ba? Maaaring. Talagang nagpakita sa kanya si Lola sa panaginip. Lolo, nakahanap siya ng bagong formula, pero ninakaw niya ang formula sa pag-aaral, at iyon ay katotohanan. Paano mo na basta-basta na lang siyang palalampasin? Tingnan mo, bata ka at walang muwang. Kaya sana ay papalusutin ko na lang, ngunit dahil matigas ang ulo mo, para kay Wayne, tuturuan kita ng tamang leksyon. Luna, medyo balisa ka. Ang formula na iyon ang pinaka-iniingatan ni Lolo. Bilang kanyang mga nakababata, syempre, kami rin ay nag-aalala. Saan nanggaling ang surveillance footage na ito?
Si Beatrice, pinakiusapan niya akong baguhin ang footage. Makipagsabuhatan sa yaya para ay paratang kay Binibining Chloe. Si Binibining Chloe ay nasa kanyang silid buong gabi at hindi lumabas. Ano ang nangyayari? Kaya, sino sa inyo ang nakakita sa akin na pumasok sa silid-aklatan? Leo, hindi ba ikaw ang nagsabi? Sinabi mong nakita mo siyang pumasok sa silid-aklatan. Ano ang nangyayari? Ako ay maaaring nagkamali. 3 taon nang may sakit. Akala nyo lahat, baliw na ako, di ba? Mga gwardiya? Dalhin ang dalawang ito sa departamento ng pulisya. Alamin ang katotohanan. Gawin ito ayon sa batas. Chloe, magsalita ka para sa amin. Pareho tayo ng ama. Chloe, pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Chloe, pangako ko, hindi na ito mauulit. Pwede mo ba akong irekomenda kay Lolo? Huwag mong hayaan na palayasin niya ako. Chloe, ikaw pa rin ang aking sariling laman at dugo. Paano ka naging napakawalang puso? Chloe, pamilya naman tayong lahat. Siguro, hayaan mo na lang. Ikaw? Ang pagpapalaki ng tagapagmana ng Sterling na ganito, ikaw ang may kasalanan. Dahil hindi nagsasampa ng kaso si Chloe, patawarin kita ngayong 1 beses. Ibibigay mo ang lahat ng ari-arian kay Chloe upang pamahalaan. Mang Tonyo, ipasama mo kay Beatrice upang ilipat ang mga ari-arian. Hindi mo ito magagawa sa akin. HMPH. Dito po, pakiusap, Madam Beatrice. Sa ngayon, hindi kayo angkop sa pagpapatakbo ng negosyo. Pag-isipan mong mabuti. Habang nag-iisip ka, ibibigay ko ang ari-arian kay Chloe. Oh, tatay, bakit hindi na lang? Sumabay na ako sa kanila? Chloe, tingnan mo kung paano ito hinarap ni Lolo. Masaya ka na ba? Ang pamilya Sterling ay iyong pamilya. Simula ngayon, kung may manggulo sa iyo, sabihin mo kay Lolo. Ang mga ari-arian na ito, ibinibigay ko sa iyo para magsanay ka. Kung may hindi ka maintindihan, lumapit ka kay Lolo. Titiyakin kong tama ito. Edward, eto, dalhin mo ang formula na ito sa study at itago mo ng maayos. Sige. Oh? Ito, ang tinta sa formulang ito ay kumukupas. Kumukupas? Wow. Isinulat lang ito. Ang aking ina lang ang nakakaalam ng formulang ito. Ikaw? Chloe, ito? Ikaw ba talaga ang sumulat nito? Hindi. Ang kwarto ni Lolo ay masyadong mamasa-masa. Tiyak na nabasa ang formula. Posible yan. Tatay, noong ikaw ay may sakit, para maging komportable ka, ang doktor ay pinatakbo ang humidifier. Kaya ang halumigmig sa kwartong ito ay maaaring medyo mataas. Sige. Dalhin mo ito sa study. Okay. Chloe ay lumaki sa labas ng bahay. Walang paraan na malaman niya ang mga lihim ng pamilya Sterling. Mang Tonyo, pakiusap, tanungin si Grace na pumunta sa study. Oh. Ginoong Sterling. Narito ka. Ginoong Sterling, tinawagan mo ako ng ganito kahuli. May kailangan ka ba?
Ang batang si Chloe, lagi ba siyang ganito katalas? Well, dati hindi ko siya akalang espesyal, pero mula nang bumalik siya, sa tingin ko iba na siya. Oo, iba? Sa anong paraan? Well, hindi ko talaga matukoy. Baka si Chloe lang biglang lumaki. Sa lahat ng mga batang ito, si Chloe ang pinakamatalino. Pero hinayaan ko siyang gumala sa labas ng maraming taon. Halos mawalan ng hiyas. Kung kukuha tayo ng tutor para sa kanya at aalagaan siya ng maayos, tiyak na magiging haligi siya ng pamilya Sterling. Pero bata pa si Chloe at hindi pa siya nalantad sa mga ito. Natatakot ako. Naniniwala ako sa kanya. Salamat, Ginoong Sterling. Pinalaki mo para sa akin ang isang mabuting apo. Sa lahat ng mga taong ito, maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan natin. Pumunta ka at kausapin ang batang iyon para sa akin at ipaliwanag ang mga bagay sa kanya. Sabihin mo sa kanyang huwag seryosohin. Hindi. Hindi ko ito matatanggap. Ikaw ang lolo ni Chloe. Kakausapin ko siya ng maayos. Ang galing mong asawa at ina. Tatay, narinig ko na naghahanap ka ng tutor para kay Chloe. Tatay, tungkol sa paghahanap ng tutor para kay Chloe, ako na ang bahala. Ituring mo itong paraan ko ng paghingi ng tawad kay Chloe. Ang mga propesor sa Universidad ng Liwanag, marami akong kilala. Dahil sa kanilang mga kredensyal, sila ay higit na kwalipikadong turuan si Chloe. Nanay, bakit tinutulungan mo pa siya? Hahanapan ko siya ng pinakamahigpit na guro na posible para mapahiya siya. Kapag nangyari iyon, mapapansin ng lolo mo na hindi sapat ang kanyang kakayahan, kaya paboran kanya at si Leo. Totoo. Si Beatrice ay may magagandang koneksyon sa lugar na ito. Hindi ko kailangan ng tutor. Chloe, alam kong ambisyoso ka, ngunit pumapasok ka lamang sa mga ordinaryong paaralan. Kung walang mahusay na tutor, paano mo mapapatakbo ang negosyo ng pamilya? Eksakto. Ang mga propesor sa Universidad ng Liwanag ay mga nangungunang elite sa industriya. Galing ka sa ordinaryong universidad at ngayon sila ang magtuturo sa iyo. Ngunit, hindi ka man lang masaya. Walang makakapagturo sa akin. Chloe, alam kong ikaw at si Beatrice ay may hindi pagkakaunawaan. Pero huwag mong hayaang iyon ang pumihil sa'yo. Chloe, lahat kami ay nag-aalala para sa iyo. Balang araw, ikaw na ang mamumuno sa negosyo ng pamilya. Oo, Chloe. Ang iyong lolo at ang lahat gusto rin ang pinakamabuti para sa iyo. Sumunod ka na lang. Ipaubaya mo ito kay Beatrice. Isang bagay lang, siguraduhin mong makakuha ka ng magaling na tutor. Kung mahuli si Chloe, ikaw ang pananagutan ko. Huwag kang mag-alala, kukunin ko si Chloe ng pinakamahusay na tutor. Gusto kong makita kung sino ang mahahanap mong magtuturo sa akin. Binibining Chloe, ang tutor mo. Nandito si Victoria. Wala ka bang pakiramdam sa oras? Propesor, alas 4:65 ng umaga, ikaw ang nagpadala ng mensahe. Dumating ka ng alas 5 ng umaga, pero hindi namin nakuha ang mensahe. Ito ay dahil sa labis na pag-aalaga mula sa mga magulang na tulad mo. Kaya ang mga tinatawag na batang spoiled, ay bawat isa ay mas tamad. At mas walang silbi kaysa sa huli. Maaari kang pumili na umuwi ngayon din. Ikaw, Sige, dahil unang araw mo, papalagpasin ko na. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo at maghanda ng bumaba, ah?
Inatasan ako ni Madam Beatrice na maging pribadong tutor mo. Mahina ang edukasyon mo. Ngayon, sa harap ng mga nakatatanda mo, bibigyan kita ng pagsusulit. Makinig kang mabuti. Sa kasaysayan ng parmakolohiya, si Dr. Reyes noong 1912 ay bumuo ng pulbos na panggamot sa bundok ng Rurok na nagligtas sa 10,000 sundalo. Teka, May problema ka ba? ang pulbos na panggamot ay binuo noong 1910. Chloe, ang pulbos na panggamot na ito ay binuo noong 1912. Nakasulat sa libro. Dapat kang magbasa pa, alam mo. Ang pulbos na panggamot ay binuo noong 1910. Pagkatapos ng isang taon, pumasok ito sa klinikal na pagsubok. Noong 1911, opisyal itong pumasok sa militar ng Liab. Noong una, dahil sa kakulangan ng produksyon, hindi hanggang 1912 ito ay na-equip sa buong hukbo. Para namang totoo yan. Malinaw na sinasabi ng aklat aralin na ito ay binuo noong 1912. Alam ng lahat yan, mababa man ang edukasyon mo, pero hindi ka ba marunong magbasa? Mali ang libro. Paano magkakamali ang aklat aralin? Bakit hindi pwedeng magkamali ang libro? Mukhang ang tutor na natagpuan mo ay walang espesyal. Sa tingin ko, hindi na kailangan na turuan pa ako. Ikaw. Paano mo nagawang tanungin ang aklat ng guro ko? Mr. Sterling. Hindi ko inaasahan na ang pamilya Sterling mo ay magbubunga ng isang walang alam na tao. Wala kang karapatang maging miyembro ng pamilya Sterling. Professor Victoria, kung sinabi ni Chloe yan, baka may punto siya. Bakit hindi mo i-verify para kumbinsihin siya sa kakayahan mong magturo? Sige. Ang lakas ng loob mong tanong sa akin. Ngayon, ipapatawag ko ang aking propesor na sabihin sa iyo ang totoo noong mga panahong iyon. Propesor, mayroon akong estudyante na nagpupumilit na ang pulbos na panggamot ay ginawa noong 1910. Kaya sabihin mo sa kanya mismo. Pulbos medikal, ha? Talagang noong 1910 ito ginawa. Pero ito ay noong 1912 ipinamahagi sa buong hukbo. Kaya kalaunan, lahat kami ay naniwala na ito ay ginawa noong 1912. Upang maging tiyak, ito ay dapat 1910. Paano mo nalaman? Hindi mo kailangang malaman. At saka, sibakin ka na. Papahiyain ko sana si Chloe sa harap ni Ginoong Vance. Ngunit sa halip, siya ang sumikat. Chloe, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Binibining Victoria ay kilala sa matataas na bilog ng lungsod ng liwanag bilang isang nangungunang tutor. Maraming tao ang gustong kumuha ng kanyang mga klase at lahat sila ay kailangang pumila. Hindi siya sapat para sa akin. Ang tatay mo ay tinuruan niya. Kahit hindi mo alam ang mga detalye nito, maaari mo na lang siyang tanggalin. Kaya pala ganyan siya. Mayabang at palalong pasaway. Balang araw, babayaran mo ang iyong kamangmangan. Ikaw na hindi matiis na pilosopo. Tumigil ka. Ano bang ginagawa mo? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Tatay, siya. Walang respeto sa mga nakatatanda at hindi nakikinig sa disiplina. Masasabi kong kayo ang hindi nakikinig. Dahil sa kakayahan ni Chloe, hindi na kailangan humanap ng tutor para sa kanya. Mula ngayon, ibigay na ang lahat ng inyong ari-arian kay Chloe at hayaan siyang mamahala. Hindi pwede, tatay. Ako, ay may natitira na lang na kaunti. Oo tatay, alam naming lahat na mahal mo si Chloe. Ngunit hindi mo basta-basta maibibigay sa kanya ang lahat ng mayroon tayo. Lahat-lahat. Kunin mo at tingnan mong mabuti. Ang kakayahan mo ay kulang, hindi lang 1 o 2 araw. Ngunit hindi ko inakala na ikaw ay ganito katawa-tawa. Kunin mo. Tingnan mong mabuti. Halatang wala kang kakayahan. At hindi ito bago. Pero hindi ko inaasahan na ganito ka mangmang. Tingnan mo ang financial report ngayong taon.
May lakas ka pa bang mamahala ng kumpanyang ito? Ito, At kayong iba pa? Huwag ninyong isipin na madadaya ninyo ako. Nakikita ko ang munting dula-dulaan na inyong ginawa ngayon. Kung mahuli ko ang sinuman na gagamit ng maruruming taktika, huwag ninyong sisihin ako kapag pinagbubugbog ko sila. Chloe, sumama ka sa akin. Gusto mo akong makita? Ano yun? Sa mga nakaraang araw, harap sa panliligalig ni Beatrice at ng iba pa, napakatalino mo at kalmado sa sitwasyong yon. Nang hindi nagpapanik, lumaban ka. Hindi yon madali. Hindi nila ako maaapektuhan. Mas matapang ka pa at mas marunong kaysa sa inaakala ko. Ikaw at ako hindi pa matagal magkakilala. Pero sa iyo, nakikita ko ang isang bagay espesyal na para lang sa mga nasa kapangyarihan ang presensyang yon. Ako. Wala akong espesyal. Ang talento mo ay nagpapaalala sa akin ng isang tao. Ang lola mo sa tuhod. Pareho siya. Humarap sa lahat ng hindi kumukurap. May kakaiba siyang paraan para mapagkatiwalaan siya ng mga tao. Laban sa mga taga-Timog Bayan, pinanatili niya ang buong biolab. Siya ang nangungunang biologo ng Gliab. Ang tagumpay ng pamilya Sterling ngayon, hindi mangyayari kung wala siya. Ngayon, tila magkahawig kayong dalawa. Nakikita ko pa ang mga bakas ng lola mo sa iyo. Chloe, kailangan ng pamilya Sterling ng katulad mo. May mahalagang pulong bukas. Gusto kong sumama ka sa akin. Nandito na lahat? Magsimula na tayo. Mga kasama, kamakailan ay ginagawa nating isang bagong kapsula. Ngunit ang bisa nito ay hindi pa umaabot sa inaasahan. Edward, ipaliwanag mo sa lahat ang mga detalye. ang pangunahing problema ngayon ay nasa mga hilaw na materyales. Dalawang sangkap ay may hindi pagkakatugma ng halamang gamot. Ngunit ang dalawang sangkap na ito ay mahalagang hilaw na materyales para sa kapsulang ito. Kaya kung hindi natin malulutas ang hindi pagkakatugma ng halamang gamot, ang gamot na ito ay malamang naaabutin ng maraming taon bago mabuo. Chloe, ano ang tingin mo? Chloe, ano sa tingin mo? Chloe, narinig ko siya ay anak sa labas ni Arthur. Ginoong Sterling, huwag mo akong tingnan. Siya ba talaga ang apo mo? Naniniwala ako na may kakaiba siya. May kakaiba? Ano ba ang alam niya? Mga gene, target, clinical trials? Nakapag-publish na ba siya ng anumang professional na papel sa mga pangunahing journal? Pustahan tayo. Hindi man lang niya mabasa ang label ng gamot mula simula hanggang dulo. Lolo, pinalaki tayo sa elite na edukasyon at kahit tayo ay hindi malutas ang mga problemang ito. Sa tingin mo ba ang isang graduate mula sa ordinaryong universidad ay maiintindihan iyon? Tama iyan. Chloe, sa larangang ito, wala kang kahit anong karanasan. Maupo ka na lang. Huwag kang magpahiya. Tahimik. Lahat, pakinggan natin si Chloe. Tama ang lahat ng sinabi ninyo. Hindi ako nakapag-publish ng anumang profesional na papel sa mga pangunahing journal. Ngunit ang isyu ng hindi pagkakatugma ng halamang gamot ay malulutas ng paraan ng distilasyon ng Phoenix. Ang paraan ng destilasyon ng Phoenix? Hindi ba yun nawala ng mahigit 100 taon? Hindi ito nawala. Maaari ko kayong turuan. Tulad ng alam nating lahat, ang mga paraan ng destilasyon ay halos nahahati sa 3 pangunahing kategorya. Destilasyon ng tubig, destilasyon ng singaw, at destilasyon sa ibabaw ng tubig. Ihihiwalay nito ang filter mula sa mga hilaw na materyales. Ang destilasyon ng tubig, sa kabilang banda,
ay direktang nagpapainit at nagdedestila ng mga hilaw na materyales sa isang lalagyan. Ang prinsipyo ng Phoenix Distillation Method ay talagang simple lamang. Ang prinsipyo nito ay katulad ng destilasyon ng singaw. Ang pagkakaiba lamang ay kailangan mo ng hiwalay na pakuluan upang gawing singaw ang mga hilaw na materyales na papasok sa tubo at pagkatapos ay sa isang lalagyan. Sige, ang aking paliwanag ay nagtatapos dito. Henyo. Ito ay isang revolusyonaryong pagsulong. Ang hindi pagkakatugma ng mga halamang gamot na aming pinagkakaabalahan ay nalutas niya ng walang kahirap-hirap. Kita mo? Ito ang tunay na kinabukasan ng Astra Pharma at Zenith Pharmaceuticals. Ang kailangan ng pamilya Sterling ay hindi kailanman naging isang tagapagmana sa upuan lamang at tiyak na hindi isang taong naghahanap ng kasiyahan. Ngayon, ako ay narito upang opisyal na ipahayag ang pagtatalaga kay Chloe bilang Chief Strategy Officer ng Astra at Zenith Pharmaceuticals at bilang nag-iisang tagapagmana sa hinaharap ng Sterling Group. Ang lahat ng pangunahing gawain ng Sterling Group ay ganap na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. May tumututol? Tara na. Chloe, narinig ko napili ka ni Lolo bilang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Oh. Sinta? Talaga kang anak ko. Chloe? Bilis! Sabihin mo kay nanay ang lahat. Gustong marinig ni nanay. Tigil. Ano? Chloe, Si Lolo at ako nagpasya na ipadala kayong lahat sa grassroots training at ang eksaktong mga posisyon ninyo ay ipapadala bago mag-ikatatlo sa inyong mga email. Talaga namang ginawa mo akong gwardiya? Gusto mo talagang maging gwardiya ako? Tatay mo ako. Walang trabahong marangal o hamak. Ang pagiging guwardiya ay magpapalakas ng iyong duwag na ugali. Ako naman, bakit ako magiging receptionist? Naiintindihan ko. Ikaw talaga yan. Gusto mo akong gantihan. Ikaw na masamang babae. Hindi ito si Lolo. Ako ang nagpasya niyan. Panahon na para ihinto mo ang pagiging spoiled na mayaman na babae. Lolo. Pero ayaw ko. Siya talaga yan. Gusto niya akong pahirapan. Ayaw mong maging receptionist, di ba? Oh. Kung gayon, bibigyan ka ni Lolo ng iba. May tao. Sir, Simula ngayon, i-freeze ang lahat ng bank card ni Luna. Maganda ng helmet para sa kanya at isang electric scooter. Lolo, sinasabi mo bang Mag-deliver ng pagkain. At kayong tatlo, may pagtutol ba sa mga trabaho ninyo? Oh, mabuti. Walang pagtutol. Simulan bukas ng umaga, Nanay, ano ang ginagawa mo? Leo, pababain mo ang boses mo. Ngayon, si Chloe ay nagmamayabang. Sa pamilya Sterling, hindi na namin kayang umasenso. Anak, si Chloe ay pinahahalagahan ngayon ni Lolo. Sa pamilya Sterling, ikaw ay walang kinabukasan. Sumama ka sa akin sa pamilya Vance. Sa iyong talento, kahit hindi ka isang Vance, ang iyong lolo sa tuhod ay pahahalagahan ka pa rin. mukhang hindi tama iyon. Leo at ako ay parehong Sterling pa rin. Kung hindi ka sasama, maaari kang magtrabaho bilang guwardiya. Anak, sa iyong kakayahan,
Tiyak na pahahalagahan ka sa pamilya Vance. Nanay, ako ay isang Sterling. Anak, wala kang kinabukasan sa pamilya Sterling. Ang tagapagmana ng pamilya Sterling ay hindi ikaw, ang iyong lolo. Sa ilalim ng impluwensiya ng Chloe na iyon, ay lalo kang maliitin. Kung mananatili ka dito, masisira ang iyong buhay. Hindi masisira. Si Lolo ay bigo sa akin. Dahil hindi pa ako sapat na magaling. Hanggat sapat ang aking lakas, isang araw, maaari kong mabawi ang lahat ng kinuha ni Chloe sa akin, bawat piraso nito. Oh, anak, hindi mo ito mababawi. Ang pagiging tagapag-alaga ay isang pagkakataon. Hanggat nakikita ni Lolo ang aking pagbabago, may tsansa pa ako. Huwag mong kalimutan, si Tito Richard at Tito Edward ay walang anak. Ako ang panganay ni Lolo. Go. Ako. Ang Chloe na iyon ay isang anak. Sa labas lamang. Leo, baliw ka ba? Talagang magiging tagapag-alaga ka? Anak, naniniwala sa'yo si tatay. Ngunit si Lolo ay naloko ng Chloe na iyon. Mababa ang tingin niya sa atin. Kahit gaano ka pa magsikap, walang silbi. Oo. Leo, ang Chloe na iyon, hinding-hindi tayo tatantanan. Ang pagpapa-caregiver sa'yo ay simula pa lamang ng kanyang paghihiganti. Tama na. Huwag nang magsalita pa. Iwan mo ang baol dito. Anak, ano ang sinasabi mo? Kamakailan, marami akong naisip. Ang pamilya Sterling ay hindi nagkukulang sa pera. Ang pagkita ng pera ay hindi mahalaga sa pamilya Sterling. Ang mahalaga ay mga turo ng aking lola sa tuhod. Iyon ang pundasyon ng pamilya Sterling. Kamakailan lang, marami akong iniisip. Hindi kailangan ng pera ng pamilya Sterling. Walang halaga sa amin ang kumita ng pera. Ang mahalaga ay ang mga turo ni Lola sa tuhod. Iyan ang pundasyon ng pamilya Sterling. Leo, ano ang ibig mong sabihin? Hindi mo maintindihan. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang formula ni Lola sa tuhod. Leo, baliw ka ba? Hindi ako baliw. Kayo ang mga baliw. Umalis na kayo. Dahil pamilya tayo, hindi ko sasabihin kay Lolo. Ikaw. Tatay? Nanay? Baliw si Leo. Humahad lang siya sa aming pamilya. Umalis na kayo. Sir, may nangyari. Nawawala ang ball. Aling ball? Ito ay ang ball na ikaw at si Edward. Nahukay. Ano? Si Leo. Nataman sa likod ng ulo. Dinala na siya sa ospital. Pero, maaring sila. Sila? Sabihin mo na. Kaninang umaga. Si Binibining Luna, si Arthur, at si Beatrice. Lahat sila ay nawawala. Nawawala? Bilisan mo. Sumama ka sa akin sa aklatan. Okay. Tatay, Tito Richard, tinawagan ako ni Beatrice. Kumusta? Sino ito? Ako ito. Oh, Chloe. May nangyari ba? nasaan ka ngayon? Umiinom ng tsaa kasama ang nanay ko sa labas. Anong problema? Tito Richard, ang boses mo ay parang iba. Iba. Sigurado ka bang hindi mo alam kung bakit? Tito Richard, anong ibig mong sabihin? Pwede bang tumigil ka sa pagiging malabo? May mga gagawin ako. Tito Richard, nasa iyo ba ang baul ni Tito Edward? Ikaw. Anong sinasabi mo? Anong baul? Wala akong ideya kung ano ang sinasabi mo. Hindi mo naiintindihan? Hihintayin ko na lang magising si Leo at ako na mismo ang tatanong sa kanya. Luna, sa tingin mo sa oras na iyon, kaya mo pa bang itago iyon? Chloe, kahit na kinuha namin iyon, ano ngayon? Wala ka kundi isang anak sa labas. Sa tingin mo, may karapatan kang magtanong? Anong masama kung gamitin namin ito? Sinasabi ko sa iyo, ngayon, kukunin namin ang lahat ng mga formula na ito at ibibigay sa pamilya Vance. At kapag nangyari iyon, ako pa rin
ang tagapagmana. Luna. Chloe. Ang malaman lang na nasa kanya ang baul ay sapat na. Tara na. Sa bahay ng mga Vance. Chloe, talagang wala akong oras. Papadalahan kita ng katulong na si Mang Tonyo mamaya. Walang problema. Mas mahalaga ang mga bagong gamot. Nasa bahay na ako ng mga Vance. Ako na ang bahala sa iba pa. Sino yan? Hindi tumatanggap ng estranghero ang pamilya Vance. Ako si Chloe. Nandito ako para makita si Beatrice. Chloe. Oh, hindi ba ikaw ang anak sa labas ng pamilya Sterling? Ano? Bakit hindi ka pumunta sa mga Sterling para humingi ng pera? Sa halip, pumunta ka sa mga Vance? Mas mabuting umalis ka na ngayon habang kaya mo pa. Huwag kang magdulot ng gulo dito. Uulitin ko. Ako si Chloe, at narito ako para makita si Beatrice. Siya ay magnanakaw na nagnakaw mula sa mga Sterling. Ang kapal ng mukha mo. Isang anak sa labas. Sino ka ba sa tingin mo? Naglakas loob kang tumayo sa aming tarangkahan. At sir-an ang aming binibini. Gusto mong protektahan ang isang magnanakaw? Hindi ka ba natatakot na malaman ni Harrison Vance? Ang kapal ng iyong mukha na banggitin ang pangalan ng aming patriarka. Sabihin mo kay Harrison Vance na lumabas at humarap sa akin. Ano ka ba sa tingin mo? Hindi ka karapat-dapat na makita ang aming patriarka. Umalis ka na ngayon dito. Itong card ay kapareho ng black card na lagi niyang kinakalikot. Sino ka ba talaga? Tigil. Magiging tapat ako sa'yo. Si Ginoong Vance ay hindi naging maayos sa mga nakaraang taon. Ayaw niyang makakita ng kahit sino ngayon. Si binibining Beatrice ay bumalik ngayon para alagaan siya. Walang ganoong bagay na ninakaw mula sa pamilya Sterling. Mas mabuting umalis ka na. Tingnan mo, Beatrice, bakit ngayon ka pa bumalik? Ipasok mo ako. Kaya kong iligtas si Ginoong Vance. Hindi sa tingin ko'y masyado kang bata. Pero sa mga nagdaang taon, para matulungan si Ginoong Vance na gumaling. Nakonsulta na namin ang lahat ng nangungunang doktor sa liyab. Kaya mo ba talaga siyang gamutin? Ang babaeng ito ay may kakaibang aura. Bukod pa riyan, yang card na hawak niya ay maaaring isang passcard para sa biolab noon. Ang mga taong konektado sa lab na yon ay hindi ordinaryong tao. Nagkamali ako kanina. Mangyaring pumasok ka. Pupunta ako at sasabihin sa kanya agad. Beatrice. Kung ako ang tatanungin mo, si Mr. Sterling ay nawalan na ng bait. Hindi niya pinapansin sina Luna at Leo natin, mga kahangahangang bata. At ipilit pa rin pumili ng anak sa labas. Tama si Bea. Minsan, dapat kang matuto mula sa iyong hipag. Noong panahon ng gulo na iyon, masyado kang maramdamin. Kung ako ang nasa posisyon mo, pinatapon ko na sana ang bata noon pa. Lola, hindi mo alam na si Chloe ay walang silbi. Kamukha lang niya si Lola sa tuhod. Ginagamit lang niya ang kanyang mukha para sumipsip kay Mr. Sterling. At iyong walang kwentang si Arthur, na hindi mapigilan ang sarili. Pumasok sa kama ni Grace. At niloko si Grace, upang magkaroon ng anak na si Chloe. Kung hindi, wala sana itong nangyari. Nanay? Ngayong bumalik na ako, hindi ko muna balak bumalik sa pamilya Sterling. Nag-iisip lang ako, kung maaari akong makakuha ng mga ari-arian para pamahalaan ni Luna. Siyempre, makikita naman ng lahat kung gaano kagaling si Luna. Bigyan mo siya ng ilang ari-arian, at malaki ang matutulong niya sa atin sa hinaharap, Zack. Salamat, tita. At Zachary, salamat sa pag-aalaga sa akin. Walang problema. Pamilya tayo, wag na magpormal. Kung may problema ka, sabihin mo lang, ako na ang bahala. At si Chloe, ininsulto ka niya at si Tita Beatrice. Yung sama ng loob, siguradong aayusin ko yan para sa'yo.
Anong problema? Bakit nagmamadali ka? May nagsasabi na kaya nilang gamutin si Sir. Sasabihin ko agad kay Sir. Mang Jose. Siya ang tinutukoy mo. Ang doktor na makapagpapagaling kay Ginoong Vance. Mang Jose, sinasang-ayunan mo ba itong kalokohan? Eksakto. Napakabata pa. Ano kaya ang kaya niyang gawin? Siya ay may. Narito ako ngayon upang iligtas si Harrison Vance. At bahagyang, upang bawiin ang pag-aari ng pamilya Sterling. Chloe, ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ano ang pag-aari ng pamilya Sterling? Si Lola, sa tuhod ay hindi ring Sterling. Bakit ikaw ang makakakuha ng lahat? So ikaw si Chloe, maganda ka, aminado ako doon. Pero kung akala mo dahil lang paborito ka ni Ginoong Sterling at masyado kang naging maganda ang buhay sa pamilya Sterling, ay makakalimutan mo ang iyong lugar at magmamalaki ka sa pamilya Vance, mali ang pinuntahan mo. Tama yan. Ikaw, isang anak sa labas. Talaga namang maglakas loob na sabihin na kaya mong gamutin si Ginoong Vance. Natatakot ako kung nakatayo rito si Lolo Wayne Sterling. Hindi siya maglalakas loob na magsabi ng ganyan. Tama na. Maaari ka nang umalis. Ang lolo mo ay nagpunta pa kay Ginoong Vance noon para matuto ng medisina. Hindi nila nagawang gamutin ang sakit. Pabayaan ka na. Kamukha mo lang ang iyong lola sa tuhod. Huwag mong hayaang ilang araw lamang na pabor ni Wayne Sterling ay makalimutan mo ang iyong pinagmulan. Tungkol sa mga formula na dinala ni Bea at Luna, iwan na lang ninyo rito. Kayo ay galing sa pamilya Sterling. Huwag hayaang ang maliliit na bagay na ito ay magdulot ng sobrang alitan. Maliit na bagay. Ang mga formulang ito, kahit si Harrison Vance, ay hindi ito tatawaging maliit na bagay. Pero basta-basta ninyo ito kinukuha para sa inyong sarili. Ang paggawa ng ganito, hindi ba kayo natatakot na malaman ni Harrison Vance? Chloe, paano mo nagawang kausapin ang lola ko ng ganyan? Hindi ito ang tahanan ng Sterling. Walang lolo na magpoprotekta sa iyo rito. Kung ako sa iyo, hindi na ako pumunta rito para magpahiya. Ito ang hinihintay mo. Mga guwardiya, palabasin siya. Dahil bata ka pa at walang alam, papalampasin ko na ito. Mang Jose, ihatid si Binibining Chloe. Paano ba pinalaki ni Harrison Vance ang kanyang mga inapo sa mga nakaraang taon? Kung aalis ako, walang makakapagligtas kay Harrison Vance. Zachary, anong ingay na iyan sa labas? Lolo, Beatrice dumating kagabi para bisitahin ka, hindi ba? Sa sitwasyong ito, hindi sila nangahas lumapit at istorbohin ka. Matagal na silang hindi nakakita ng pamilya, kaya malamang nag-uusap sila sa labas. Wayne, tumawag noong paya kong iyon. Ano ang tungkol doon? Tumawag si Wayne Sterling para sabihin na ninakaw ni Beatrice ang formula ng pamilya Sterling at hindi natin dapat ipaalam kay Lolo. Kung malaman niya, magagalit siya ng sobra. Bukod pa, maraming taon na ang lumipas. Ang utang na loob na mayroon si Lolo ay matagal nang nabayaran. Ang formula na ito ay kompensasyon lamang. Si Wayne Sterling ay nagtatanong tungkol sa iyong kalusugan. Sa panahong ito, madalas siyang nakikipag-ugnayan sa amin. Sabihin mo kay Wayne, naalagaan niya ang sarili niya. Si Dr. Reyes noong panahong iyon ay humiling sa akin na alagaan si Wayne. Ilang taon na ang nakalipas, nagkasakit si Wayne. At natakot ako na baka may mangyaring masama. Kapag wala na ako, hindi ko na kailanman maharap si Dr. Reyes. Huwag kang mag-alala, Lolo. Nagtatrabaho kami para sa pamilya Sterling sa lahat ng mga taong ito. Bukod pa, ang kapatid ko ay kasal sa talunan na iyon mula sa pamilya Sterling, hindi ba? Noon, si Arthur ay isang mabuting bata. Ngunit sino ang mag-aakala? Anong ingay na yan sa labas? Parang hindi nag-uusap, di ba? Lumabas ka at tingnan. Oo, titingnan ko ngayon. Tandaan mong bumalik at sabihin sa akin. Ikaw, isang munting pasaway? At sa tingin mo kaya mong gamutin ang lolo sa tuhod ko? Ang kapal ng mukha mo? Dahil lang sa mukha mo kamukha ni Lola sa tuhod, nakuha mo ang pabor ni Lolo at akala mo talaga na may kasanayan ka niya. Chloe,
Tumigil ka na! Bumalik ka na! Ipaliwanag mo ng malinaw kay Lolo. Ang bagay na ito ay hindi namin gustong gawing away dahil madalas magpabor si Lolo bilang isang ina. Siyempre kailangan kong magplano ng kinabukasan para sa sarili kong mga anak. Ang pagpaplano ng kinabukasan ay pagnanakaw. Kaya pala, si Luna naging ganito, ikaw ang nanay niya. Chloe? Nasabi ko na lahat ng masasabi ko, mabuti man o masama. Pag-isipan mo. Oo, sinusuportahan ka ni Lolo sa pamilya Sterling, pero walang magpapalayaw sa iyo sa pamilya Vance. Bakit mo pa sasayangin ang iyong laway sa kanya? Itong anak sa labas ay hindi marunong lumugar. Beatrice, kinakagat niya ang kamay na nagpapakain sa kanya. Huwag kang bumaba sa kanyang antas. Lumayas ka na. Huwag mo akong pilitin na paalisin ka. Ang mga Vance ay nagsasawalang bahala sa akin. At itong mapangahas na si Chloe ay nagsasawalang bahala rin sa akin. Perpekto, mapapanood ko kayong mag-away na parang aso. Nagliliparan ng balahibo. Chloe, kinuha ni Beatrice at ang iba ang formula. Pumayag ako. Umayag ka. Traitor ka, nakalimutan mo bang isa kang Sterling? Hindi ko kailangan ng sarili kong anak na sumalungat sa ginagawa ko. Mga gwardya, itapon ninyo siya. Anong nangyayari dito? Sino ka? Chloe, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Chloe, nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Huwag ka nang mag-abalang tumingin. Nandito siya para hingin ang formula. Chloe, narinig ko na ikaw na ang nag-iisang tagapagmana ngayon. Pero naaalala ko rin na ikaw ay anak ni Arthur. Dinala ng tatay mo ang formula sa aming pamilya, ang mga Vance. Bakit ka makikialam, anak niya? Paaari ng Sterling ang formula. Walang karapatan si Arthur na kunin iyon. Sa tingin ko, bilang kasalukuyang pinuno ng pamilya Vance, dapat mong maunawaan iyon. Siyempre naman, nakatanggap ka pa ng tawag mula sa iyong lolo siya mismo. Ang aking lolo, dahil sa paggalang sa iyong lola sa tuhod, ay nagsumikap ng husto na natiling tapat sa lahat ng mga taon na ito, laging nagtatrabaho para sa pamilya Sterling. Ngunit, ano naman ang ginawa ng pamilya Sterling? Ang pamilya Sterling ay hindi kailanman gumawa ng kahit isang mabuting bagay para sa mga Vance. Ang aking lolo ay mamamatay na ngayon. Ang utang na loob na iyon dapat ay nabayaran na 2 henerasyon ang nakalipas. Huwag mo nang isipin na aalis kasama ang formula na iyon. Kung hindi, bakit sa tingin mo, binaliwala ng mga Vance ang lahat ng katangahan niya sa lahat ng mga taon na ito? Huwag mong kalimutan iyon. Naunawaan ko. Ang lumang utang na ito, dapat ay nabayaran na 2 buhay na ang nakalipas. Huwag mo nang isipin na kunin ang mga formula. Kung hindi, kung isasaalang-alang ang lahat ng mga katangaang bagay na ginawa niya sa mga nakaraang taon, bakit hahayaan ng pamilya Vance na makalampas ito? Huwag kalimutan. Naiintindihan ko. Ang mga ito ay talagang mga pagkakamali na ginawa ng pamilya Sterling sa iyo. Bilang kabayaran, maaari kong ibahagi ang ilan sa mga formula sa pamilya Vance. Ngunit ang 2 ito nagnakaw mula sa pamilya Sterling. Kailangan ko ng paliwanag. Paliwanag? Gusto mo pa ng paliwanag? Chloe, akala mo ba mahalaga ka? Wala ka kundi isang anak sa labas, isang kawawang parasito sa pamilya Sterling. Maaaring bigyan ka ng mga Sterling ng respeto para kay Ginoong Sterling, ngunit hindi namin gagawin. Sinasabi ko sa iyo ang lahat ng ito. Dahil lamang nabalak mong iligtas ang aking lolo. Sige, lumabas ka na. Hindi na kita ihahatid. Ginoo. Si Chloe ay may isang card. Kapareho ng kay Ginoong Vance, ang eksaktong parehas na black card ng Biolab. Ano? Sinasabi mo bang nasa kanya ang Biolab black card? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang black card na iyan. Dahil mayroon ka ng card na ito, hahayaan kitang subukang iligtas ang aking lolo. Kung talagang maililigtas mo siya, ibabalik ng pamilya Vance ang mga formula at tulad ng dati, paglingkuran ang pamilya Sterling. Ano? Sinasabi mo bang mayroon siyang black card ng Biolab? Wala akong ideya kung paano mo nakuha ang black card na iyan o kung saan ito nanggaling. Dahil nasa iyo ang card na ito, hahayaan kitang subukang iligtas ang lolo ko.
Kung talagang maililigtas mo ang lolo ko, ibabalik ng pamilya Vance ang formula at tulad ng dati, paglilingkuran ang pamilya Sterling. Sige. Kung talagang mapapagaling mo si Ginoong Vance, hihingi ako ng tawad sa iyo. At bibigyan ng paliwanag ang pamilya Sterling. Lola, ikaw? Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Ang anak mong babae rito ay kailangan ng magandang leksyon. Halika, sumunod ka sa akin sa likod na silid. Ginoo, Dr. Ray? Dr. Reyes? Hindi? Siya si Chloe. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling at pumunta siya rito upang iligtas ka. Ano ang kailangan mo? Ihahanda ko ito. Ginoo, Carter, Dr. Reyes. Hindi? Siya si Chloe. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Sterling. Siya ay dumating para iligtas ka. Ano man ang kailangan mo, ihahanda ko. Sapat na ang mga silver needles. Ang pagkakatulad, kamukhang kamukha niya ito. binibining Chloe. Ang teknik na ito, ang pressure na ito. Ikaw ay ang teknik na ito, ang presyon na ito, ikaw ay Stable naman ang kondisyon mo. Pero para lubusang gumaling, kailangan mo pa rin ng pangmatagalang gamutan. Bibigyan kita ng reseta mamaya. See ya. Ang kondisyon ay stable naman. Pero para tuluyang gumaling, kailangan mo ng pangmatagalang gamutan. Ihahanda ko ang reseta para sa iyo mamaya. See. Binibining Sterling, bilisan mo. Ihatid si Binibining Chloe para magpahinga. Tara na. Lolo, gumaling ka na? sabihin mo na. Ano ba talagang nangyari? Sina Beatrice at Arthur kasama ang formula na iniwan ni Dr. Reyes pumunta sa pamilya Vance. Nagbulag ako sa kasakiman saglit at gusto kong itago ito, ha? Ang babaeng sumagip sa iyo kanina ay siya pala ang anak ni na Arthur at Grace. Siya na ngayon ang pinuno ng pamilya Sterling, ang nag-iisang tagapagmana. Dumating siya para kunin ang formula. Samantala, tumawag si Wayne tungkol sa formula, di ba? Dahil alam mong mali ka, dapat mong tanggapin ang parusa. Ang ginawa mo ay talagang labis. Kailangan mong ayusin ang relasyon sa pamilya Sterling. Kayo dalawa, alam na alam ninyong nagkamali si Zachary, ngunit nagkunwari kayong walang alam.
Wala sa inyong dalawa ang karapat-dapat na mamahala ng sambahayan. Mula ngayon, lahat ng mahahalagang bagay ay hahawakan ni Mang Jose. Opo. Ikaw, talagang binigo mo ako. Simula ngayon, lahat ng mahahalagang bagay ay hahawakan ni Mang Jose. Oo. Ikaw, binigo mo ako. Lolo, ako. Kontakin ang abogado. Alamin kung ano ang susunod na gagawin. Oo, batay sa formula, sapat na para ikulong sila ng maraming taon. Hindi, Lolo. Hindi mo to magagawa sa akin. Pre. Ang pagkakahawig ay nakakagulat. Sa parehong itsura at ugali, kahit sa mga gawi, magkapareho sila. Hindi, Lolo. Hindi mo to magagawa sa akin. Ang pagkakatulad, talagang nakakagulat. Sa itsura, sa ugali, pati sa mga gawin niya, eksaktong pareho siya. Oy. Oh, si Tito Harrison pala. Tito Harrison. Dumalaw si Zachary sa akin. Mali ang pamilya Sterling sa lahat ng mga taon na ito. Wayne, wag na nating pag-usapan yan. Talagang mali siya. Pumunta ako ngayon para makita ka tungkol kay Chloe. Narinig ko kay Zachary na sobrang trabaho si Chloe at nagpapahinga siya ngayon. Kumusta na siya ngayon? Mabuti naman. Nagpapahinga siya ngayon. Mang Jose ay nag-ayos na ng mag-aalaga sa kanya. Tito Harrison, ano ang ibig mong sabihin? Wayne, si Chloe ay kasama ng pamilya Sterling medyo matagal na, di ba? Napansin mo ba? Nakamukhang kamukha niya si Dr. Reyes. Sinasabi mo bang si Chloe ang aking ina? Hindi. Ito ay sobrang katawa-tawa. Katawa-tawa? Wayne, si Chloe ay kasama na ng pamilya Sterling sa loob ng ilang panahon, hindi ba? Napansin mo ba na para siyang si Dr. Reyes? Iminamungkahi mo ba na si Chloe ang aking ina? Hindi. Iyan ay katawa-tawa. Masyadong walang katotohanan. Buntong hininga. Alam kong mukhang walang katotohanan. Pero sa tingin ko, napakataas ng posibilidad. Mula sa surveillance footage, nakita ko si Chloe na naglabas ng black card ng biolab. Noong panahong iyon, si Dr. Reyes ay hindi namamahala sa team ng kagamitan. Wala siyang ideya na ang mga subtil na detalye ng bawat black card ay talagang magkakaiba. Ang card na hawak ni Chloe, bagaman isang magaspang na kopya, ay halos kapareho ng card na hawak ni Dr. Reyes noong panahong iyon. Buntong hininga. Wayne, handa ka na. Si Chloe ay malamang na si Dr. Reyes. Ang formula na iniwan ni Dr. Reyes para kay Wayne noong panahong iyon ay masyadong advanced. Kaya hindi namin ito nangahas na ilathala. Ngayon na ang oras upang ilabas ang isa at hayaan ang panahong ito na makaranas. Pero, kailangan pa rin nating mag-ingat sa mga taga-Timog Bayan at mga espiya. Para sa seguridad, kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila. Chloe, umupo ka. Kailangan pa rin tayong maging maingat tungkol sa mga taga-Timog Bayan at mga espiya. Sa usapin ng seguridad, kailangan nating kontakin sila. Chloe, halika at umupo. Ginoong Vance, ano po ang kailangan ninyo sa akin? Tinawag kita upang pag-usapan kung paano sila haharapin sa susunod. Zachary,
ay pumunta na upang humingi ng tawad kay Wayne. Mali siya tungkol dito. Paano sina Lim Yao at Zhou Yu? Mula ngayon, hindi na sila sasali sa anumang desisyon ng pamilya Vance. Si Beatrice at ang kanyang grupo ang nagnakaw ng formula. Pagkatapos makipag-usap kay Wayne, napagpasyahan naming sundin ang opisyal na pamamaraan at ipinaaresto sila. Si Harrison Vance ay pareho pa rin gaya dati, seryoso at maayos pa rin. Hindi niya pinapalusot ang anumang pagkakamali. Nagtataka ako kung paano niya pinalaki ang isang apo sa tuhod na tulad ni Beatrice. Ang mga bagay na ito ay sinabi na sa akin ni Mang Jose. Kung wala ng iba, kailangan kong dalhin ang formula pabalik sa pamilya Sterling. Ito ay isang charity auction para sa mga artifact ng lumang republika. Kung interesado ka, maaari kang pumunta at tingnan. Ito ay isang charity auction para sa mga artifact ng lumang republika. Kung interesado ka, maaari kang pumunta at tingnan ito. Kapag nakabalik na ako, kailangan kong sumunod kay Tito Richard para matutunan kung paano pamahalaan ang mga gawain ng kumpanya. Kaya wala akong oras para pumunta. Pero dapat ka pa ring pumunta. Narinig ko na sa auction na ito, may isang formula na iniwan ni Dr. Reyes. Para sa pamilya Sterling, 2 pangunahing kumpanya ng parmasyutiko. Ang formulang iyon sa auction ay susi. Ang mga formulang iniwan ko noon, maliban sa mga nasa dibdib na iyon, lahat ay ibinigay kay Wayne. Kaya, ang formulang ito, maaaring mula sa batch na ibinigay kay Wayne na nawala. Maraming alam si Tito Edward tungkol sa mga artifact. Sigurado akong magiging interesado siya. Nakipag-ugnayan na ako kay Tito Richard at kay Tito Edward. Pareho silang abala sa mahahalagang bagay. Tinanong ko si Lolo at sinabi niyang ibigay ito sa iyo. Matapos kong tanungin ang lolo mo, sinabi niya na ibigay ko ito sa iyo. Kahit na mas maayos na ang mga bagay ngayon, dapat pa rin tayong mag-ipon. Sakay lang ng taxi ay okay na. Noong nag-eksperimento pa kami. Hoy Chloe, ito. Hindi ito ang inaasahan ko. Bigla akong ayaw nang pumunta. Baka dapat umuwi na lang ako. Huwag kang kabahan. Narito ako kasama mo. Miss, ipakita mo sa akin ang iyong imbitasyon at pagkakakilanlan. Oh, hindi ba yan si Grace, ang probinsyana? At may isa pa. Bakit? Ang isang probinsyana ay pinapayagan na sa venue ngayon. Ang pamantayan para sa subastang ito ay sobrang baba, di ba? At mayroon ding munting probinsyano. Paano? Makakapasok ang isang probinsyano sa venue. Ang pamantayan para sa subastang ito ay napakababa. Anong mga kwalifikasyon mayroon sila? Maaari bang maging ang imbitasyon ay ninakaw mula sa ibang tao? Hindi. Guardia, suriin silang mabuti. Huwag hayaang makapasok ang anumang basura. Pumasok. Binababa nito ang antas ng subasta. Ha? Ang 2 babaeng ito ay inimbita ni Ginoong Vance bilang mga piling bisita. Papasukin sila kagad. Mga piling bisita. Huwag isiping hindi ko alam kung sino kayong dalawa. Grace, ikaw ay isang waitress. Noong huling beses sa bar, natapon mo ang alak sa akin. Naaalala ko ito ng malinaw. Kayo ba ay ilan lamang na malalayong mahihirap na kamag-anak ng pamilya Vance? Sa tingin mo sa isang imbitasyon, makakapasok ka sa mataas na lipunan. Sabihin ko sa iyo, ito ang pinaka-eliteng subasta sa lungsod ng liwanag. Kayo dalawa, hindi karapat-dapat na tumapak sa carpet. Ma'am, pakiusap bawiin mo ang sinabi mo at humingi ng tawad.
Kung hindi, may karapatan akong bawiin ang imbitasyong iyon sa iyong kamay. Ako. Ulitin mo yan. Ginoo, kahit na ang imbitasyon sa iyong kamay, ay isa ring VIP na imbitasyon mula sa amin. Kailangan pa rin niyang humingi ng tawad. Oo. Pasensya. Ako. Ulitin mo. Ginoo, kahit na ang imbitasyon sa iyong kamay, ay imbitasyon din para sa aming mga piling bisita. Kailangan pa rin niyang humingi ng tawad. Tama. Pasensya na. Tuloy po kayo. Sino yon? Lin Wan, kasama ko siya sa trabaho noon. Noon, para tulungan si Julian Cruz, umuupa siya ng designer gown. Pero hindi ko sinasadyang natapo ng alak sa kanyang gown. Mga ginang at ginoo, susunod, ang unang item ng subastang ito. Mula kay Dr. Reyes, ang monokromatikong tanawin. Panimulang bid, 500,000 piso. Minimum na pagtaas ng bid, 100,000 piso. 1,000,000 piso. Isang painting na ginawa ko lang ng basta-basta noon. Ang monokromatikong tanawin. Ngayon ay nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Chloe, Ipinamana sa iyo ng lola mo ang painting na ito. Bid ka na. ang ilang milyong piso ay wala sa pamilya Sterling. Talagang wala, pero ginawa ko ito dahil sa biglaang inspirasyon. 2.5 milyong piso. 3,000,000 piso. 3,000,000 piso, isang beses. 3,000,000 piso, 2 beses. Chloe, bid ka na. Kung mapalampas mo ito, magagalit si Lolo. 3,100,000 piso. Tagapagsubasta. Sa tingin ko ang dalawang iyon ay walang kakayahang pinansyal. Mga babaeng hindi man lang makabili ng disenteng damit. Paano sila makakapaglabas ng 3,000,000 piso para bumili ng isang bagay? Sa tingin ko, nandito lang sila para manggulo. Ito ay insulto sa subasta. Binibini, ang pampublikong pagdududa sa kakayahang pinansyal ng isa ay labag sa mga patakaran. Bukod dito, ang kaganapang pangkawang gawa na ito ay hino-host ng Kamara ng Komersyon ng Lungsod ng Liwanag sa subastang pangkawang gawa na ito. Lahat ng naririto ay may kakayahang pinansyal. Mangyaring maupo at itigil ang inyong mga provokasyon. Magpakita ng paggalang sa Kamara ng Komersyon ng Lungsod ng Liwanag at sa ating mga piling bisita. Sino ang nagsabi sa iyo na magmadali ng ganyan? Saan nakakuha ng pera ang dalawang iyon? Hayaan mo na sila. Ayos lang. Oo, ito ang pintura ni Dr. Reyes. Pero ang pangunahing kaganapan ay darating pa. Hayaan mo na silang makuha ito. Ang susunod ay, ang pangalawang item ng subasta ngayon, mula sa panahon ng Lumang Republika. Panimulang tawad, 2,000,000 piso. 2,100,000 piso. Panimulang tawad, 2.5 milyong piso. 2.5 milyong piso. Tawad ng isang beses. 2.5 milyong piso. Tawad ng 3 beses. Naibenta. Ang susunod ay, ang pangatlong item. Mula sa panahon ng Lumang Republika. Panimulang tawad, 3,000,000 piso. 3,000,000 piso. 3,000,000 piso. Tawad ng isang beses. 3,000,000 piso. Tawad ng 2 beses. 3,000,000 piso. Tawad ng 3 beses. Naibenta. Susunod, mayroon tayong huling item ng subasta ngayon, ang formula ng enigma. Julian, ito ba ang pangunahing kaganapan na sinasabi mo? Ang misyon ko ngayon ay kunin ang formulang ito. Sinabi ni tatay, napapayagan nito ang Cruz Pharma na umabot sa bagong taas. Susunod, eto na ang star item ng auction ngayon, ang formula ng enigma. Ito ba ang malaking bagay na sinabi mo, Julian? Ang trabaho ko ngayon ay makuha ang formula na iyon. Sabi ni tatay, ito ay magdadala sa Cruz Pharma sa susunod na antas. Hindi na lang, isang processing plant para sa Sterling Group.
Kunin mo, at malalampasan natin ang Sterling Group. Ang formula ng enigma na ito ay mula sa isang sikat na biologist ng panahon ng Old Republic, Lingshan Carter, Dr. Reyes. Dahil espesyal ang item na ito, kalahati lang ang ipinapakita namin. Ang panimulang bid ay 10 milyong piso. Ang minimum na dagdag bid ay 1 milyong piso. 11 milyong piso. Chloe, ito ang formula na iniwan ng iyong lola. Ang pamilya Sterling ay nagtayo ng kanilang kayamanan sa ang formula ng himala para marating ang kinaroroonan nila ngayon. Hindi natin pwedeng hayaang kunin ito ng iba. Oh, Hindi ko man lang makita ng malinaw. Chloe, ito ang formula na iniwan ng lola mo. Ang pamilya Sterling ay umasa sa miracle formula para makarating sila sa kinatatayuan nila ngayon. Hindi mo ito pwedeng ipaalam sa iba. Ha? Wala akong makita. Matanda, ano ang ginagawa mo? Tingnan mo, di ba upuan lang ito? Halika rito. Hoy, Mas malinaw na ngayon, di ba? mukhang mas maganda nga. Hoy, Hindi siya pumusta pagkatapos ng lahat. ito ang ginawa ni Dr. Reyes na sariling ginawa noong unang panahon. Maliban sa akin, ang kanyang katulong, walang ibang makakaalam nito. Huwag magmadali. Di ba 11 milyong piso lang? Malayo sa presyo ng benta. Matalino siya at tiyak alam din niya iyon. Tumigil muna tayo at tingnan. 12 milyong piso. 13 milyong piso. 15 milyong piso. 20 milyong piso. Yung dalawang probinsyano, talagang walang gaanong pera. Pagdating sa totoong bagay, hindi man lang sila manggahas pumusta. 15 milyong piso. 20 milyong piso. Itong dalawang probinsyano ay walang gaanong pera. At nang lumabas ang totoong item, hindi man lang sila ng ahas magbid. Sa ngayon, wala sa mga bidder ang may malalim na bulsa. Buti na lang, ang auction na ito ay bigla ang idinaos, at ang balita ay itinago ng Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Liwanag, sa loob ng Lungsod ng Liwanag. Kung hindi, dadagsain ito ng mga herb dealer mula sa buong bansa. At iyon ay magiging problema. May mali sa formula na ito. Maraming mahahalagang sangkap ang kulang. Hindi, teka, hindi sila nawawala. Ito ang pinakaunang direksyon ng aking pananaliksik, kaya maaaring. Ay naku. Tito Harrison, nakatingin siya sa atin. Hindi ko pa makumpirma na siya si Dr. Reyes. Teka. Hindi. Ang formula na ito ay hindi ang original na Enigma formula. Parang peking version lamang. Kung sino man ang nasa likod ng formula na ito, ay tiyak na alam ang kumpletong bersyon. Bilhin muna natin, tapos makipagkita sa nagbebenta. 30 milyong piso. 35 milyong piso. 40 milyong piso. 45 milyong piso. 30 milyong piso. 35 milyong piso. 40 milyong piso. 45 milyong piso. Hindi pwede, hindi tayo pwedeng umatras ngayon. Ang formula na iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 100 milyon. 50 milyong piso. 57 milyong piso. Auctioneer, tiyak na wala siyang 57 milyon. Imposible. Yung babaeng katabi niya, dati siyang waitress. Sabay silang pumunta sa subasta. Pareho silang sumakay ng taxi. Saan siya kukuha ng 57 milyon? Para pumusta sa isang bagay? Nagkakagulo siya. Ito ay insulto sa subasta. Insulto sa bawat panauhin dito. Tama. Huwag mag-aksaya ng oras. Ang mga taong katulad niya ay hindi dapat nasa subasta. Bakit hindi mo sila paalisin? Binibini. Tingnan mo, alam nating lahat ng narito na nakatanggap ng ating imbitasyon ay may katibayan ng pondo. Pero ang 57 milyon ay malaking halaga pa rin. Mangyaring magpakita ng sapat na katibayan ng pondo.
Pero 57 milyong piso ay hindi naman maliit na halaga. Mangyaring magpakita ng sapat na patunay ng pondo. Bukas, pumunta sa subasta. Mayroong 300 milyong piso sa card na ito. May mahalagang bagay na kailangan kong kunin mula sa subasta. ₱300 milyong piso. Pasensya, kasalanan namin. Tunay ngang may sapat kang suportang pinansyal. Paano nangyari iyon? Saan niya nakuha ang ganoong kalaking pera? Tapos na, 300 milyong piso. Sa lungsod ng liwanag, ang taong kayang basta-basta, kumuha ng 300 milyong piso. Tungkol sa dalawang iyon na pumuntirya sa aking pananalapi at ginulo ang kaganapan. Paano sila dapat lapatan ng aksyon? Huwag mag-alala, gwardya. Kunin ang dalawang ito, ng mga taong gamulo sa kaganapan, at kalad ka rin sila palabas. Huwag kang mag-alala, mga gwardya. Kunin ang dalawang ito, na gumugulo sa event, at hilahin sila palabas. Peke yan. Imposible. Peke talaga yan. 50 milyong piso. Pasensya na kung ang pagkakamali namin ay sumira ng iyong mood. Gamit ang card na ito, maaari kang mamili sa aming luxury boutique, masisiyahan ka rin sa mga diskwento sa Kamara ng Komersyo ng Lungsod ng Liwanag, at makukuha mo ang aming limited edition ng mga item. Pakikuha ang card na ito. Narinig ko na ang card na ito. Hindi ko akalaing makakakuha rin ako. Ngayon, ang susunod naming i-auction ay isang ink stick na ginamit ni Dr. Reyes. Simulang bid ay 600,000 piso. Chloe, nainteresado ka sa mga inkstick kamakailan, di ba? Ito ay ginamit ni Dr. Reyes. Sige, panalo tayo. Subukan mo mismo. ₱1,000,000. 1,000,000, isang beses. 2 beses. 1,000,000, ikatlong beses. Sold. 05. Narito ang dalawang item na napanalunan mo. Pakiingatan ng mga ito. Gusto kong makilala ang orihinal na may-ari ng ikalawang item. Posible ba iyon? Siyempre. Sa totoo lang, papunta pa lang ako dito. Binigyan ako ng isa pang gawain. Ang orihinal na may-ari ng ikalawang piraso ay gustong makipagkita sa iyo. Tara na. Siya. Siya ang nanay ko. Pwede ba siyang sumama? Oh, siyempre. Dito po sa daan, pakiusap. Pumasok po kayo. Pasok. Grace, may importante tayong pag-usapan. Pwede ka bang maghintay sa labas sandali? Dr. Reyes, talagang hindi mo kami sinabihan. Dr. Reyes, ano ba talaga ang nangyari noon? Paano ka naging apo ni Evelyn? Hindi ko rin alam. Noon, hiniling ko sa iyo na isama mo si Wayne at umalis muna. Nag-isa akong pumunta para akitin ang mga humahabol sa bangin. Gusto nila akong sumama sa kanila. Tumalon ako sa bangin at paggising ko, nasa kotse na ako papunta sa estate. Nanay. Ako. Nanay. Sinabi ko sa iyo na isama si Wayne at umalis ka muna. Nag-iisa ako. Dinala ko ang mga humahabol sa isang bangin. Gusto nila akong sumama sa kanila. Tumalon ako sa bangin at nagising pagkaraan. Papunta na ako sa estate. Nanay. Ako. Nanay?
Si Wayne ay naghihintay sa iyo ng mahigit 80 taon. Sa wakas ay bumalik ka na. Ayos lang. Si nanay ay palaging makakasama mo mula ngayon. Oh, Akala ko na nga eh. Itinago mo ang iyong pagkakakilanlan sa lahat ng mga taon na ito. Bahagi nito ay dahil sa mga taga-Timog Bayan. Hindi mo gusto na ang pamilya Sterling ay magkaproblema. Pero baka hindi mo alam. Ang pag-unlad ng modernong medisina ay naging napakabagal mula noong umalis ka. Lalo na sa isyu ng pagsugpo sa interaksyon ng gamot. Walang pag-unlad sa lahat ng mga taon na ito. Pagkatapos ilabas ng pamilya Sterling ang 10-day formula, naakit nila ang atensyon ng mga taga-Timog Bayan. nanay, sa subasta ngayong araw, nahuli namin ang 7 espiya. Lahat mula sa Timog Bayan. Mula ngayon, hindi mo na kailangang itago ang iyong pagkakakilanlan. Pagdating namin sa bahay, ipapahayag ko ito sa nakababatang henerasyon. Eto, kumain ka pa. Ito ang paborito mo. Simula ngayon, hindi mo na kailangang itago kung sino ka. Pag-uwi natin, sasabihin ko sa mga nakababata. Eto, dagdagan mo pa. Ito ang paborito mo. Haha. Tatay, alam kong mahal mo si Chloe, pero sobra na ito. Ano bang nangyayari? Yung pagbabalat mo ng hipon, parang inaalagaan mo si Lola. Tama, siya nga ang lola mo. Si Chloe ay kay Tito Edward. Lola? Ha? Hindi lolo? Ano sabi mo? Itong kapatid ko ay ang aking lola sa tuhod. Tatay. Teka, nakakatawa naman yan. Hindi ka pa ba ganap na nakaka-recover? Medyo lito ka pa. Hoy, Ang pamangkin mo na naging lola mo. Mahirap tanggapin. At komplikado ang sitwasyon. Matagal tayong magkakasama. Hindi ba napansin mo ang anumang pagkakaiba? Pero anak ko siya. Paano siya naging? Hindi ko rin alam ang detalye. Ang posibilidad na ang mga alaala ay nakatago sa ating mga gene. Kung paano ito i-unlock, kailangan kong pumunta sa lab at mag-research pa. Kaya sa madaling salita, ako ay parehong lola sa tuhod ninyo. At anak mo, manugang na babae. Manugang na babae. Richard, Edward, at Leo. Itinago ko ang pagkakakilanlan ko dati upang ang pamilya Sterling ay hindi mapahamak dahil sa akin. Pero ngayon na lumabas na ang formula, pinagmamasdan na tayo ng mga taga-Timog Bayan. ano ba ang gagawin natin? Ang liyab ngayon ay hindi na katulad ng dati. Kung may subukan man ang mga taga-Timog Bayan, mahirapan sila. Ang tanging dapat nating alalahanin ngayon ay ang paglabas ng mahahalagang sekreto at pagiging ligtas ng buong pamilya. Gusto kong gamitin ang pera ng pamilya Sterling para magtayo ng bagong biolab. Sa lab bilang sentro, magtayo ng ligtas na lugar para sa klinikal na pagsubok. Gumawa ng bagong gamot at isulong ang pag-unlad ng bioteknolohiya ng liyab. Hahaha. 100. Dr. Reyes, pagkatapos paghaluin ang 3 halamang iyon, malaki ang epekto. Ginagamit para gumawa ng iba't ibang bagong gamot upang isulong ang pagsulong ng bioteknolohiya ng liyab. Hahaha. Dr. Reyes, pagkatapos paghaluin ang 3 halamang gamot, napakahusay ng resulta. Pero may problema pa rin sa paglaban sa gamot. Dapat ba tayong magdagdag ng iba pang halamang gamot o baguhin ang formula? Palitan ang ginseng ng licorice root at magdagdag ng 3 gramo ng poria mushroom. Maganda. Gumana. Lola sa tuhod, gumana.
Sa kasalukuyan, ang Astra Pharma, Zenith Pharmaceuticals, Advanced Pharmaceuticals, sa loob lang ng isang taon, ay nakabuo ang kabuuang 130 bagong gamot. Ang mga bagong gamot ay kailangang sumailalim sa mahabang eksperimento bago sila opisyal na mailabas sa merkado. Pero masisiguro ko sa lahat ng narito, nasa loob ng 20 taon, sa pinakamatagal, lahat ng 130 bagong gamot ay nasa merkado na. Pwede po bang magtanong kung anong kategorya ang mga 130 bagong gamot na ito, nabibilang, at anong mga sakit ang partikular na tina-target? Siyempre, Pero para makatipid sa oras ng lahat, magpapaliwanag ako ng maikli dito. Ang 130 bagong gamot na ito ay makakagamot ng maraming mga komplikadong nakakahawang sakit at maraming komplikadong malalang sakit. Ang mga tiyak na datos at ang mga kalakasan ng bawat gamot ay makikita lahat sa website ng Tri Pharma Group, kaya hindi na ako magdetalye pa. maraming tao ang itinuturing kang susunod na Dr. Reyes. Ano sa tingin mo? Lahat ng tao ay may kanya-kanyang katangian. Pero ang mga nasa landas na ito ay pare-pareho lahat.